Ang Climate Resiliency Field School Season-Long Training ay maihahantulad sa School Without Walls, kung saan ang mga magsasaka na ka-enroll sa pagsasanay ay natututo, nadadagdagan ng kaalaman at nahahasa ang kanilang kasanayan sa mga ginagawa nilang obserbasyon, pag-aaral at pag-aanalisa, hindi lamang sa loob ng kwarto kundi sa mismong kabukiran. Sa pamamagitan ng gawaing Agroecological System of Analysis o AISA, pinag-aaralan ng mga magsasaka ang relasyon at epekto ng kalagayan ng panahon, klima, lupa, tubig at kapaligiran sa iba't ibang yugto ng paglago ng palay o pananim. Mula dito, sila ay nakakabuo ng mga rekomendasyon, gawain at pamamaraan sa kanilang mga pananim na maaaring makabuti at makaiwas sa mga napipintong peste, sakit o masamang dulot ng panahon. Ipaliliwanag sa atin ni Lala Pablo, Sustainable Agriculture Training Center Coordinator ng SIBAT, kung paano natututo ang magsasaka sa AISA. Ginagawa ito tuwing nagsi-season-long training para matrain o makuha ng farmers yung skills ng observation. Kasi yun yung nawala na sa atin. Kailangan kasi yung observation para makita mo paano yung paglaki talaga ng crop at yung relasyon niya dun sa environment ng farm. Hindi lang ito pagkuha ng datos o pagkilala nung nasa kanyang environment, kundi pag-analisa ano yung pwede niyang gawin sa existing na nangyayari sa kanyang farm. Halimbawa, kung maaraw ngayon at nakikita niya na magiging maaraw sa mga susunod na panahon, pwede niyang tingnan yung relasyon nito dun sa tubig sa kanyang farm. So halimbawa, mawawalan ng tubig yung kanilang farm, magkakaroon sila ng pamamaraan o madidesisyon na nila kung ano yung pwede nilang gawin. O kung makakita sila ng insekto, pwede nilang malaman kung ito ba ay peste o ito ba ay kaibigang kulisap para magawan din nila ng paraan. Unang-una natututunan tulad nga nito na pagkikilala sa mga insekto na nandoon sa palayan. Kung dati, kung para sa amin lang, lahat ng insekto sa palayan, kaaway Sa ganitong pag-aaral, natutunan ko na hindi pala lahat ng insekto kaaway. Paano nga ba ginagawa ang AISA? Ano ang mga kakailanganing bagay o gamit kapag nag-AISA? May pagkakaiba ba ito sa ginagawang Farmer Field School? Ang AISA, marami siyang factors na kailangan mong tingnan. Kaya siya agro-ecosystem. So yung kabuuan ng isang farm, hindi lang yan yung lupa, hindi lang yan yung tanim. Kasama din dyan mismo yung environment, yung mga insects, yung ibang mga halaman sa farm, pati yung farmer. Ano yung kanyang pakiramdam dun sa kanyang farm at pati na rin yung existing na klima o weather given at dun sa time ng observation. Sa AISA, madali lang naman, di mo kailangan ng mga komplikadong tools. Kailangan mo lang ng stick o pangsukat, kailangan mo lang ng pang-record, papel at saka ballpen, at yung sipag ng pagre-record. Yung mga dapat nating tingnan, una, syempre ililista natin ano bang petsa, anong stage nung halaman, so kung palay yan, anong variety ng palay. Susunod na kailangan nating i-record, pinakamahalaga kung sa halaman, titingnan natin gano'n na ba siya kataas, ilan na ba yung tillers niya. Sa pagtingin ng insekto, titingnan mo simula itaas hanggang ibaba. So hindi lang siya pagkolekta ng peste sa itaas, kundi i-obserba mo yung gitna ng halaman at saka yung ibaba ng halaman. Titingnan mo rin yung lupa, kung basa ba siya o matubig. Titingnan din natin kung ang panahon, ito ba ay maaraw, makulimlim o maulan. Kasi importante na makita natin yung pagre-record ng ganitong detalye para makita natin sa susunod na mga araw ano ang naging relasyon nung peste, nung populasyon ng insekto o nung panahon na meron nung araw na kinuha mo yung data. Ang oras na pinakamaganda, ang kalimitang alam kasi ng farmer na tinuturo sa conventional na pag-AISA ay umaga. Kasi dito na-observe yung maraming insekto o yung interaction sa farm. Pero kung tayo ay mag-organic farming o sa sustainable agriculture, maganda rin tingnan natin yung population ng insekto sa hapon.
Kasi may relasyon ang sikat ng araw at paglubog ng araw sa populasyon o klase ng insekto na nakikita natin sa farm. Sa AISA kasi natin ngayon, mas binibigyan din natin ng tawag dito, balancing pagtingin, yung pagtingin sa panahon o klima. Kasi nakikita natin na sa isang ecosystem o sa isang sistema ng pagpapalayan ay malaki rin yung naibibigay o naidudulot na resulta ng pag-iiba-iba ng klima sa farm. Matapos makalap ang mga datos, ang mga magsasaka ay hahanap ng lugar kung saan ang kanilang grupo ay sama-samang pag-uusapan at susuriin ang mga obserbasyong nakalap. Kikilalanin nila ang mga insektong nakuha kung ito ba ay mabuti o masamang insekto. Ang kanilang pagsusuri ay kanilang iguguhit sa papel. Sa bawat isang drawing, iguguhit ng mga magsasaka ang lagay o sitwasyon ng pananim, lagay ng panahon, tubig, lupa, at sakit o sintomas kung meron. Sa kaliwa, nakaguhit ang mga kaaway na kulisap. Sa kanan, ang mga kaibigang kulisap. Ilagay ang kanilang mga bilang at kung saang bahagi ng halaman nakita. Pagkatapos, magawa ng matrix sa ibaba. Gamit ang 10-day weather forecast o advisory, isulat ang mga araw sa loob ng 1 linggo at karampatang taya ng panahon. Sa ikalawang column, ilagay ang posibleng epekto nito sa pananim. Sa ikatlong column, isulat ang mga farm advisories. At sa ikaapat, ang mga mungkahing aksyon o pamamaraan at rekomendasyon. Pagkatapos, ang AISA drawing ay ibabahagi sa ibang grupo. At para mapalalim ang pag-aaral at makakuha pa ng iba pang mungkahi o pagsusuri, narito ang ilang mga katanungan. May malaking kaibahan ba ang pagbabago sa nakaraang linggo? Ano-ano ang mga pagbabago? Ang mga varieties ba ay lumago ng pare-pareho? Anong mga pamamaraan ng 1 linggo ang nagawa? Paano ito nakabuti sa kondisyon o lagay ng panahon? Paano nakaapekto ang lagay ng panahon sa pananim at sa mga peste at sakit? Tama ba ang naging forecast at advisory noong nakalipas na mga araw? Nakatulong ba ito sa pagdedesisyon kung ano ang dapat gawin at pamamaraan? Paano nakatulong ang climate information at advisory sa paggawa ng mga desisyon? May mga inaasahan bang problema sa mga darating na araw? Paano ito may iwasan? Anong pamamaraan o gawain ang kinakailangan? Matapos ang diskusyon, ang facilitator ay isusuma ang mga mahalagang puntos na lumabas. Bukod sa nahas ang kanilang kasanayan, nabubuo rin ang pagkakaibigan at mabuting samahan ng mga magsasaka. Naibabahagi nila ang kanilang kaalaman at karanasan sa pagsasaka at natututo rin sila sa karanasan ng iba. Ang kolektibong pagsusuri at pagdedesisyon ay tunay na nagbibigay ng kapangyarihan at kontrol sa mga magsasaka sa kanilang gawain at desisyon kung ano ang tama at naaayon sa kanilang sakahan at kabuhayan.